Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-jannatu wan nar. Sa pagpapatuloy inshallah ng pagtalakay natin sa paraiso at impyerno. Naunang nabanggit dito sa libro yung tungkol sa paraiso. Di nga sumunod na usapin, alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Yung mga papasok sa paraiso nang walang pagtutuos. Siyempre itong mga papasok sa paraiso nang walang pagtutuos, mauunawaan natin na kabilang na rin sila doon sa mauunang papasok sa paraiso. Awalu zumratin tadkhulu min hadhihi al-umma al-jannata hiyal kumam asyamikatu fil iman wat taqwa wal amal salih wal istiqamah ala dinil haq. Ang maunang papasok o grupo, ang grupo na maunang papasok sa paraiso na kabilang sa umma na ito ay sila yung mga pinakamatutuwid, pinakamatibay ang pananampalataya, pinakamarami ang mabubuting gawa, at pinakamatindi ang pagpapakamatuwid o pananatili sa relihiyon na ito ng katotohanan. Yadkhuluna al-jannata safwan wahidan, at sila ay papasok sa paraiso sa isang linya lamang, magsabay-sabay sila. La yadkhulu awwalahum hatta yadkhulu akhirahum. Hindi papasok ang una sa kanila hanggang sa makapasok ang kahuli-hulihan sa kanila. So sabay-sabay silang papasok, isang linya. Parang isang linya ng saf sa sala. Ganon. Suwarahum ala suratil kamri laylatal badr. At ang kanilang mga itsura daw, ang kanilang mukha, yung kanilang yung anyo, sa pagpasok nila doon ay magiging kasing ganda daw ng full moon. So ganun sila kaliwanag at ganun sila magiging kaaya-aya itong unang mga tao na papasok sa paraiso na walang pagtutuos. Syempre yan kasi ay mga sahaba na ito, yung 70,000 sila na ito. So kung meron man siguro sa mga susunod na henerasyon, pero mangilan-ngilan na lang. Pero nga, kung maunawaan natin na yung mga sahabang pinakamainam na mga tao, maaaring most likely puro sahaba talaga ito. Puro sahaba talaga ito. Iniwalat Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu zamratin talijul jannata suratahum ala suratil kamri laylatul badr. Ang unang grupo daw na papasok sa paraiso ay magiging kasing ganda, yung kanilang itsura magiging kasing ganda ng full moon. At doon pagpasok na nga nila, yung 70,000 na ito na nababanggit sa iba pang mga hadith. At doon sa pagpasok nila sa paraiso, la yubsikuna fiha wala yamtakhitun. Hindi sila dudura o magsisinga ng kanilang mga ilong, wala yatagawwatun, at hindi rin sila dudumi doon sa paraiso. Ibig sabihin lahat ng ito na nangyayari sa tao, ginagawa ng tao dito sa dunya, puro ito paraan para matanggal yung dumi sa katawan ng tao, di ba? Yung kanyang pagdura kapag may plema, yung kanyang pagsinga kapag mayroong sipon, tapos yung kanyang pagdumi, yung dumi na nasasala sa ating katawan ng ating mga kidney. Wala nang ganoon na mangyayari sa paraiso. So, ibig sabihin, dalisay talaga ang tao sa paraiso, hindi lamang spiritual, bagkus ay physical. Hindi lang spiritual ang kadalisayan ng tao sa paraiso, ito ay physical din.
Ataynahum fiha ad-dahabu. O aniyatuhum fiha ad-dahab. Ang kanilang mga sisidlan daw ng pagkain doon sa paraiso ay gawa sa ginto. Kaya isa ito sa mga paliwanag ng mga scholar kung bakit dito sa dunya ipinagbabawal yung paggamit ng mga gamit sa hapagkainan na gawa sa ginto o gamit sa kusina. Kaldero na ginto o silver. Kasi ito nakareserba ng mga ito sa paraiso, inshallah. Wamsyatuhum minad-dahabi wal fidda. At ang kanilang mga suklay daw ay gawa sa ginto at pilak. Wa majamaruhum al-alwa. At ang kanilang mga yung lagayan ng insenso, yung mujamir, yung jamara, yung nilalagyan ng ng baga. Tapos ilalagay dun yung ud. Gawa daw ito sa isang uri ng special na puno. Isang uri ng special na puno. Yung ginamit na translation dito, aloe. Hindi ako familiar dito sa puno na ito. Pero magandang klaseng kahoy siguro ito. So kahoy din. Yung kanilang sisidlan nito na panggagalingan ng pabango na yun. Wa rishuhum al-misk. At ang kanilang pawis daw ay misk, yung pabango. Walikulli wahidin minhum zawjatani yara mukha sukihima min wara'il lahmi minal husni. At ang bawat isa raw sa mga papasok na ito sa paraiso, syempre para sa mga kalalakihan. Kasi pagpasok ng tao sa paraiso, kung lalaki siya dito sa dunya, lalaki din siyang papasok sa paraiso. Kung babae siya, babae din siya papasok sa paraiso. Pero yung mga kalalakihan na kabilang sa kanila, bibigyan daw ang bawat isa sa kanila ng 2 asawa. At yung sobrang ganda daw ng balat ng mga babae na ito, yung kanilang mga buto sa, kumbaga, yung kanilang mga buto daw sa binti ay halos nakikita na sa kanilang mga balat. Ito na nga yung lagi ko nababanggit. Inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga kababaihan sa paraiso na parang salamin yung kanilang balat sa sobrang ganda. Siyempre, nauunawaan natin ito na inilalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga nakita niya sa paraiso sa abot ng kanyang makakaya. Wala na siya maisip na paraan para maipaliwanag ito. So ganito na lang. Di ba kasi iniisip natin, di ba? Maring isipin natin, abnormal naman siguro yung tao, yung transparent yung balat niya. Pero ito, paglalarawan lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaring hindi ganito talaga yung, syempre, ang paraiso nga, di ba? Walang anumang mata ang nakakita pa nito. Walang anumang tenga ang nakarinig ng mga nangyayari dito. At walang anumang puso ang naka-imagine ng kung anong nasa paraiso. So inilalarawan niya. Inilalarawan niya ang kung anong nasaksihan niya sa paraiso. Hindi ito ibig sabihin na, kumbaga, kapintas-pintas yung mga babae sa paraiso. Sinabi nga niya, di ba? Dahil sa kanilang kagandahan o yung kinis ng kanilang mga balat, parang ganun na yung kanyang paglalarawan. Lakhtilafa bainahum wala tabagod. At doon sa paraiso nga, wala nang mangyayaring pagtatalo sa mga tao. At wala nang pagkamuhi sa isa't isa. So mamumuhay na sila doon ng mapayapa. Kulubuhum kalbu rajulin wahidin. Ang kanilang mga puso daw ay katulad na lamang ng puso ng iisang tao. So nagkakaisa talaga sila. Yusabbihuna Allaha bukrataw wa ashiya. At sila ay lumuluwalhati kay Allah sa umaga at gabi. Siti sa mga kabilang sa mga ulat tungkol sa paraiso. Alhamdulillah. At iniulat nga to
nina Imam Muslim at Imam at-Tirmidhi. Ngayon din iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yadkhulanna al-jannata min ummati sab'una alfan aw sab'umi'a alfan. La yadkhulu awwalahum hatta yadkhulu akhirahum. Wujuhuhum ala suratil kamari laylatal badri. Katiyakang papasok daw sa paraiso mula sa aking ummah ang 70,000. Pero may karugtong pa nga dito. Sa ulat na ito, 70,000 o 700,000. Walang sino man ang papasok sa kanila. Hindi makakapasok ang kauna-unahan sa kanila hanggat hindi nakakapasok ang kahuli-hulihan sa kanila. Ibig sabihin, sabay-sabay silang papasok. So imagine na lang natin, di ba? Gaano magiging kalaki yung pinto ng paraiso para sabay-sabay na makapasok yung 70,000. Di ba? Napakatindi. Napakatindi. O dito pa nga lang sa dunya, di ba? Sabihin natin mga pinakamalalaking pinto na magagawa ng tao. Di ba? Sabihin na natin, bawal doon sa Makkah, di ba? Lalaki ng mga pinto doon. O, baka yung pwedeng pumasok doon na sabay-sabay, 10 lang. Pero ito, 70,000 sila sabay-sabay. Na isang linya lang. Dire-diretsyong papasok. Walang mauuna sa kanila at walang mauhuli. Sa pagpasok nila, yung kanilang mga mukha ay napakainam na katulad ng buwan sa kabilugan nito. Gayun din iniulat وقد صح أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من السبعين هؤلاء 70,000 وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر. So naiulat nga din mula sa mga hadith na sahih na 70,000 yung nababanggit at meron din namang nababanggit na 700,000. Pero sa iniulat ni Imam al-Bukhari, sinabi niya, binigyan daw siya ng 70,000 na kabilang sa kanyang umma na papasok sa paraiso nang walang pagtutuos. Ang kanilang mga mukha ay kasing ganda ng bilog na buwan. Ang kanilang mga mukha ay kasing ganda ng bilog na buwan. Kulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Ang kanilang mga puso ay katulad ng puso ng isang tao lamang. Fastazadtu Rabbi Azza wa Jal. Fazadani ma kulli wahidin 70,000. So nga, sa hadith na ito, iniulat na humiling daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madagdagan pa sana yung papasok sa paraiso nang walang pagtutuos. Kaya sinabi dito sa hadith na ito, pinagbigyan siya ni Allah na sa bawat isa sa 70,000 na yaon, kaya paano ba mas tamang translation dito? So sa bawat isa sa 70,000 na ito, may 70,000 pa na papasok sa paraiso ng walang pagtutuos. So, ibig sabihin 70,000 by 70,000. Imumultiply siya sa 70,000. Kasi ganito siyang pagkakasabi kasi, an yadkhulu jannata min ummati 70,000 bila hisab. Ayun, ma'akulli wahidin 70,000. Sa bawat isa daw sa kanila ay merong katumbas na 70,000. So ganun pa karami. Maaring ganun pa karami yung papasok sa
paraiso ng walang pagtutuos. At iniulat naman ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi hindi sa Sahih Ibn Hibban mula kay Abi Umama. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'adani Rabbi an yadkhulul jannata min ummati sab'ina alfan bila hisab alaihim wala adab." Ipinangako daw ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang umma ay papasok sa paraiso nang walang pagtutuos ang 70,000 at wala ring parusa. Ibig sabihin, doon sa araw ng paghuhukom, hindi na sila maparurusahan. Siyempre, hindi na rin sila dadaan sa impyerno. Dire-diretso sila sa paraiso na wala ng pagtutuos. At yun nga, maaaring ito rin yung kahulugan. Ba't hindi na sila maparurusahan? Kasi hindi na sila tutuusin eh. Kung meron man silang nagawang pagkakamali, kasalanan, pinatawad na yung lahat ni Allah at pinaumanhinan. Kaya dire-diretso na sila sa paraiso. Makulli alfi sab'un. At sa bawat 1,000 sa kanila ay merong 70. So, maaaring mangyari na mahigit pa sa 70,000 yung mga papasok sa paraiso ng tuloy-tuloy. O kumbaga, wala nang pagtutuos. Bukod pa doon sa hadith tungkol sa 70,000. At ito na nga yung hadith na pinaka nakikilala doon sa usapin na ito. Yung nababanggit, "Waqad wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-sab'ina alfan al-awail wa bayyana alamatuhum." Sa lininaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong katangian ng 70,000 na ito na papasok sa paraiso ng tuloy-tuloy ng walang pagtutuos. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Ipinakita daw sa kanya ang mga umma. Umma ni Musa alayhi salam at ang iba't iba pang mga umma. Faqad an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-umma. Wan-nabiyyu yamurru ma'ahu an-nafar. So nakita daw siya doon sa araw ng paghuhukom. Kumbaga, bahagi ito ng wahi sa kanya. Na dumaan daw yung iba't ibang mga propeta kasama yung kanilang umma. At nakita raw siya ng propeta na kasama yung maraming tao. Grupo ng mga tao. Yun yung kanyang umma. At may dumaan na ilang propeta. May isa pang propeta dumaan. May grupo ng tao na kasama siya pero mas konti. At meron pang ibang nakita niya na dumaan. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashara. Merong propeta na dumaan na may 10 kasama. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsa. At merong propeta na dumaan 5 lang yung kasama niya. Wan nabiyyu yamurru wahdahu. At meron din daw propeta naglalakad mag-isa. Wanadartu faida sawadun kathir. At tumingin siyang muli sa ibang bahagi at nakita siya ng grupo ng mga tao na sobrang dami, itim lang yung nakikita niya. Kultu ya Jibril, haulai ummati. Sasabi niya kay Jibril, yun ba yung umma ko? Kasi dami. Qala la, walakin undur ilal ufuk. Hindi yan ang umma mo, pero tingnan mo yung kabila. Dun sa may abot tanaw. Panadartu faida sawadun kathir. At nang tiningnan niya yun, nakita siya ng sobrang dami uli ng tao na mas marami nga. Mas marami. Qala haulai ummatuk. Sabi ni Jibril alayhi salam, yun ang iyong umma. Wa haulai sab'una alfan qaddamuhum la hisaba alihim wala adab. At nasa harapan daw ng umma na ito, yung umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 70,000 na walang pagtutuos para sa kanila at walang parusa. Dire-diretso sila sa paraiso. Walima, tanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit? Paano nangyari yon? Kumbaga, anong ginawa nila? Kaya naging karapat-dapat sila sa ganitong biyaya ni Allah. Kala, kanu la yaktawun, wala yastarkun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. So merong 4 na katangian na binanggit
si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi raw sila nagsasagawa nung 4 o yung 3 lang, tapos ginagawa nila yung pang-4. Hindi raw sila gumagawa ng ito, layak taun. Hindi raw sila nagpapaso ng kanilang mga sarili bilang gamot. Kasi pinagbabawal nga ito. Kasi nung unang panahon, akala ng mga tao gamot ito sa sinapian ng masamang espiritu. Kasi nung unang panahon, marami naman sa mga sakit, iniugnay nila agad sa pagsapi ng demonyo. Kaya pinapaso nila yung tao. Isipin mo yun, lalagnat ka na nga, papasuin ka pa. So hindi nila ginagawa ito. Hindi nila ito ginagawa. Wala yastarkun at hindi sila nag-oorasyon. Ang rukya na tinutukoy dito na hindi ginagawa ng mga tao na ito na papasok sa paraiso ng dire-diretso. Yung rukya na hindi isinabatas. Kumbaga mga orasyon ng mga albularyo, ganoon, mga Latin, ganoon yun. Yung rukya na hindi isinabatas. Pero may rukya naman kasi na isinabatas, di ba? May sakit ka, basahin mo yung Fatiha at yung iba't iba pang mga sambitin sa tuwinang ikaw ay nakakaramdam ng sakit. Diba? A'udhu billahi wa qudrati min syarri ma ajida wa uhadir. Papako kay Allah at sa kanyang kapangyarihan laban sa anumang nararamdaman kong sakit. Ganyan din wala yatatayyarun. Hindi sila naniniwala sa mga pamahiin. Mga swerte, malas. Kasi itong 3 na ito, iniiwan nila kasi sila ay wa ala rabbihim yatawakkalun. Sila sa kanilang Panginoon ay nananalig. Kay Allah sila nananalig. Kapag may sakit sila, kay Allah sila nananalangin. Kapag, kumbaga, may nararamdaman sila, kay Allah sila nagdarasal. O kay Allah, o kaya, kumbaga, mga ayan ng Quran at mga napagtibay na dua yung kanilang ginagamit. At hindi sila naniniwala sa malas o swerte. Kay Allah sila kumpletong nananalig. Faqama ilayhi Ukasha bin Mihsan. Sabang kinukwento ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, tumayo daw isang sahaba, si Ukasha bin Mihsan. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manalangin ka kay Allah na maging kabilang ako sa kanila. Qala Allahumma ij'alhu minhum. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Allah, dulutin mo na maging kabilang siya sa kanila. Thumma qala ilayhi rajulun akhar. At meron na namang isang lalaki na kabilang sa sahabang nagsabi, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Sabi niya, manalangin ka rin kay Allah para sa akin na maging kabilang ako sa kanila. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaka ka biha Ukasha. Naunahan ka na dito ni Ukasha. Sa dalawa yung maaaring kahulugan nito. Naunahan siya ni Ukasha, di ba yung humiling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdua? Para sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, either naunahan siya ni Ukasha na magdudua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya, una-unahan siya ni Ukasha sa pagiging kabilang sa 70,000 na papasok sa paraiso ng walang pagtutuos. Alhamdulillah. Panghuli nga, wala Allah haulai humul ladina sammahumul haqqu bil muqarrabin wa hum as-sabiqun. At yung nga maaring itong 70,000 na ito na rin yung tinatawag ni Allah na mga mukarrabin at yung sabikun. Mukarrabin yung mga malalapit kay Allah at kumbaga sabikun mga nauuna. Halimbawa yung nababanggit doon sa Suratul Dhariyat. Yan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Waqi'ah pala. Suratul Waqi'ah verse 10 to 12. Wasabikun as-sabikun ulaika al-mukarrabun fi jannatin na'im. At ang mga nauuna sa mga nauuna. Sila mga malalapit kay Allah sa mga paraiso ng kaligayahan. Wa haula'i thuluthum minal awwalina wa qalilum minal akharin. At sila rin yung mga
malaking grupo na mula doon sa naunang mga henerasyon. Pero kaunti na lamang sila sa mga susunod na mga henerasyon. Doon sa Surat Ad-Dariyat. Na sinabi ni Allah na thullatun minal awwalin, yung mga papasok sa paraiso na walang yung interpretasyon dito, na merong malaking grupo na kabilang doon sa naunang mga henerasyon. At ang grupo na ito, yung sila na yung kabilang dito, yung mga papasok sa paraiso ng walang pagtutuos. Wa qalilun minal akhirin, at kaunti na lang sila doon sa mga susunod na mga henerasyon. So, ibig sabihin, maring itong 70,000 ito, maring puro sahaba o karamihan sa kanila sahaba, at kung meron mang kabilang sa susunod pang mga henerasyon, ay kakaunti na lang sila. Alhamdulillah. So, ito yung pagtalakay doon sa pagpasok sa paraiso at kung sino ang mauuna sa mga tao. Siyempre, sunod daw sa pinisyala na matatalakay na natin next week, sila pa rin yung mga maunang papasok sa paraiso. Yung tungkol sa mga may hirap na mauna silang papasok sa paraiso kaysa sa mayayaman. Gayun din yung mga kauna-unahang tatlong grupo ng mga tao, yung mga syahid, ganun, na papasok sa paraiso. Siyempre, paano ang pagpasok sa paraiso ng mga makasalanan pero mananampalataya? Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.